Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakasikat na personalidad ngayon sa Pilipinas. Totoo bang kapatid niya si Bongbong Marcos? Paano niya naging tatay si Ferdinand Marcos Sr. kung si Pacifico Marcos di umano ang nakapirma sa kanyang birth certificate? Saan galing ang kanyang kayamanan? Nahukay ba niya ang Yamashita's treasure? Totoo bang siya ang tagapagmana ng yaman ng mga Marcos? Kilalanin natin si Francis Leo Marcos. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at mapapanood din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Si Francis Leo Marcos o FLM ay ipinanganak noong ika-29 ng Setyembre 1979, ngunit palaisipan kung saan. Ayon sa iba ay ipinanganak siya sa isang mahirap na pamilya sa Baguio City at sa iba naman ay sa Bulacan. Base sa ilang article ukol sa kanyang pagkatao na nakalagay sa Facebook public group na Francis Leo Marcos na ginawa ng kanyang mga fans. Siya daw ay graduate ng high school sa National High School of Massachusetts at natapos ng kolehiyo sa Institute of Technology, Massachusetts. Ngunit kung hahanapin mo ang pangalan ng eskwelahan ay ibang pangalan ang lalabas. Ito ay Massachusetts Institute of Technology o MIT at sinasabing kapag sinearch mo ang kanyang pangalan sa listahan ng mga graduates ay hindi mo ito makikita doon kahit ang pangalan na Francis Mangusin ay wala din. Nakalagay din sa public group na matapos siyang magkolehiyo ay pumasok siya sa kumpanya ng kanyang ama at nang lumaon ay itinaguyod niya ang Marcos Group of Companies. Nakasaad din dito na isa siyang philanthropist o taong mapagkawang gawa. Sinasabing 3 milyon ang kanyang naidonate noong pandemya para sa mga Pilipinong nakararanas ng krisis sa kanilang kalusugan noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Kilala din daw siya ng mga sikat na personalidad sa showbiz at mga politiko. Aktibo din daw siya sa pagpapartisipa sa mga political activities at events. At ang kanyang total net worth ay nasa 25 to 30 million US dollars noong panahong iyon. Nakasaad din dito na pinakasalan niya ang kanyang longtime girlfriend na si Mayu Murakami na siyang Miss Universe Japan 2013 noong ika-22 ng Hulyo 2019. Si FLM din mismo ang nagsabi sa isang video na si Mayu ang kinoronahan noong 2013. Ngunit kapag hinanap mo ito, ang Miss Universe Japan 2013 ay si Yukimi Matsuo. Si Mayu naman ay ang first runner-up. Isa sa mga bagay na ipinagmamalaki ni FLM ay ang pagiging isang kamag-anak ng mga Marcos. At dahil napag-usapan na nga ang kanyang background, ay naungkat din ang kanyang tunay na pangalan at di umano ay hindi siya isang Marcos. Ang kanyang ama ay si Gilbert Alejandro Mangusin at ang kanyang ina naman ay si Remedios Antonio Mangusin. Lumabas ang totoong pangalan umano niya na Norman Mangusin. Ngunit bakit Francis Leo Marcos ang ginagamit niyang pangalan at sinasabi pang kamag-anak siya ng mga Marcos? Sa isang interview sa kanya ng PEP noong Abril 2020 ay sinabi niyang iisa lamang si Norman Mangusin at Francis Leo Marcos. Noong daw siya ay mag-edad 17 taong gulang ay nakita umano siyang nahihirapan ng kanyang mga magulang. Hindi niya binanggit kung saan siya nahihirapan, pero doon daw lumuluhang ipinagtapat ng kanyang ina kung sino ang kanyang tunay na ama. Pinakilala daw siya ng kanyang ina sa isang kamag-anak at sinabing siya ang pamangkin mo. Hindi pinangalanan ni FLM ang sinasabing kamag-anak at nang tanungin kung tinanggap nga ba siya ng mga Marcos, ay sinabi niyang privilege communication. Ang privilege communication ay isang pakikipag-ugnayan sa dalawang partido kung saan kinikilala ng batas ang pribado at protektadong relasyon. Anumang namamagitan sa dalawang partido ay mananatiling confidential at hindi maaaring ipilit ng batas ang pagsisiwalat nito. Sa isang pahayag ay sinabi niyang ang kanyang ama ay ang pumanaw ng si Dr. Pacifico Marcos, ang nakababatang kapatid ni former President Ferdinand Marcos Sr. May isang audio naman na nag-leak kung saan narinig ang boses di umano ni FLM na ipinaliliwanag kung bakit siya naging isang Marcos.
Sinabi niyang kapatid niya daw ang ngayoy Pangulo ng ating bansa na si Ferdinand Marcos Jr. o Bongbong Marcos. Siya daw ay anak ng prinsesa ng Cordillera na si Doña Remedios Carino Antonio at anak nila Don Isabelo Antonio at Doña Isabela Carino. Ayon sa kanyang pagpapaliwanag, ang kanyang ina daw ay ang dapat mapapangasawa ni Ferdinand Marcos Sr. Ipinagkasundo ng kanilang mga magulang sina Ferdinand at Remedios bilang mga panganay na anak ay ipapakasal sa isa't isa. Ang ina nila ay magkumare. Mag-graduate na daw noon si Remedios sa University of Baguio nang magkaroon ng Miss Manila, ang pageant na sinalihan ni Imelda Romualdez Marcos noong siya ay dalaga pa. Aniya ay nagalaw daw ni Marcos Sr. si Imelda at dahil dito ay binlackmail ng pamilya Romualdez at ito daw ang dahilan ng 11-day whirlwind romance ng dalawa bago magpakasal. Dahil dito ay hinarap ni Marcos Sr. ang ama ni Remedios na siyang ipinag-utos na ipapapatay ang 3 henerasyon ng pamilya Romualdez. Ngunit lumuhod daw si Marcos Sr. sa ama ni Remedios at sinabi daw na, "Amang, I know when I undertook the experiment I had to pay the price, but it should not to be her nor to be my child in her womb who pays such a price. I'm willing to pay the price. Ano po ba ang gusto niyong gawin ko? Mapatawad niyo lang ako." Sa huli ay nakipagkasundo daw ang ama ni Remedios at sinabing sa kondisyon na kinakailangang matupad ang kasunduan na magkaroon sila ng anak ni Remedios at kinakailangang lumaki ang kanyang apo na may kinikilalang ama. Kasal na nito sina Imelda at Marcos Sr. Ayaw na daw sana ng kanyang mama Remedios na makipagkita kay Marcos Sr. Ngunit dahil sa kasunduan ay napilitan ito. Ipinadala sila ni Marcos Sr. sa Belgium noong 22 ng Disyembre 1978. Enero 1979 umuwi si Marcos sa Pilipinas at si Remedios naman ay umuwi ng Marso. Makalipas ang 9 na buwan ay ipinanganak si FLM, ika-29 ng Setyembre 1979, kung saan ang pumirma sa kanyang birth certificate ay si Pacifico Marcos upang hindi umuno masira ang pamilya ni Ferdinand Marcos. Ngunit ang naitala lamang na nakarelasyon ni Marcos Sr. bago si Imelda ay ang common law wife o live-in partner niyang si Carmen Ortega, isang magandang mestizang Ilocana na nanalo bilang Miss Press Photography noong 1949. Ipinagmalaki pa ng nagsasalita sa audio na si Bongbong ay isa lamang ang makapangyarihang pamilya na pinanggalingan, habang siya ay mga datu ang sa mother side at si Marcos naman sa father side. Sa isang kumalat na TikTok video ay proud niyang sinabi na kailanman ay hindi siya humingi ng kahit anong pabor sa pamilya Marcos. Sinabi pa niyang si Imelda, Bongbong at Aimee ay sa kanya nahingi ng pera dahil nasa kanya ang kayamanan ng mga Marcos. Ayon sa kwento ni FLM, taong 2007 pa daw ay nagsimula na siya sa kanyang charity work. Sinimula niya ito sa Optimum Eye Care Program na naglalayong magbigay ng libreng salamin sa mata para sa mga kababayan nating walang sapat na kakayanang bumili o magpagawa ng sarili nilang salamin. Aniya, 3/4 ng kanyang kinikita sa kanyang hanap buhay ay inilalaan niya para dito. Marami na daw siyang nabigyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi niya ito ibinabahagi sa social media dahil hindi siya mahilig mag-Facebook man lang. Ngunit nang simula niya ang pagtulong noong panahon ng pandemya, ay naisipan niyang gumamit ng social media upang hikayatin ang iba pang tumulong sa ating mga kababayang kinakapos. Sa website na Press Reader, ifiniture ang isang ulat mula sa PhilStar na may petsang Oktubre 2013 ang pagtulong ni FLM. Ayon dito ay ipinakikita ang commitment ng pilantropong si FLM, chairman ng Francis Leo Marcos Foundation, kasama ang kanyang tiyahing si Fortuna Marcos Barba, kapatid ni Marcos Sr. at mga anak nitong sina Chito, Dino at Fidel. Nalabanan ang gutom sa ating bansa sa pamamagitan ng pagdodonate ng 5 toneladang bigas sa 2,000 pamilya sa Pasay City. Taong 2013 ay sinubukan din ni FLM na tumakbo bilang senador, ngunit dinisqualify siya ng Commission on Elections o COMELEC dahil
33 years old lamang siya noon at ang minimum age requirement upang tumakbong senador ay 35. Nagsimula daw ang kanyang pagkakawanggawa noong pandemya nang siya ay lumabas sa EDSA at nakita niyang walang nagbibigay ng limos sa mga pulubi. Kaya naisip niyang tumulong sa mga ito kasama na ang iba pang apektado rin ng enhanced community quarantine noon. Sinimulan niya ang pagtulong sa pagpapaluto ng 500 pagkain na kanyang inigot sa EDSA at ipinamigay. Kasama na din sa kanyang mga binigyan ang mga MMDA at police officers na nagpapatupad ng batas. Kinabukasan ay naisip daw niyang hindi niya kayang mag-isa kaya kinalampag niya ang iba pang mayayaman upang tumulong din at dito na ipinanganak ang Mayaman Challenge na talaga namang nag-trending sa social media. Naging effective naman daw ito noong umpisa dahil mas dumami pa ang kanyang natulungan sa paglabas ng ilang mga sumuporta sa kanyang adhikain. Isang kaibigan niya ang nag-donate ng lutong pagkain para sa 4,000 katao. Nang may humingi ng bigas ay doon daw nagsimula ang kanyang pagdodonate ng sako-sakong bigas. Isang may-ari ng sakahan daw ang nagbigay ng mahigit 200 toneladang bigas bilang suporta sa kanya. Isang may-ari ng taniman ng kalamansi ang nag-donate ng isang buong ektaryang bunga ng kalamansi upang mayroong natural na vitamin C ang ating mga kababayan. At isang may-ari ng palaisdaan din daw ang nag-donate ng lahat ng huling isda nila bilang suporta sa Mayaman Challenge. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Ayon sa kanyang kwento sa PEP, isang video ang kanyang ipinost kung saan sakay ng kanyang magarang sasakyan ay nilibot niya ang tinitirahang exclusive subdivision sa Quezon City. Makikita sa video ang mga malalaking bahay at naggagandahang mga sasakyan ng kanyang kapitbahay. Kasabay nito ang paghahamon niyang ilabas ng mga ito ang kanilang yaman at tumulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Inireklamo umano siya sa barangay dahil sa unjust vexation at alleged alarm and scandal. Hiniling din daw ng mga residente na mapaalis ng subdivision si FLM ngunit nanatili siyang nakatira doon. Ika-19 ng Mayo 2020, laking gulat ng sambayanan nang kumalat ang balitang dinakip ng NBI si FLM. Dito na nagsimulang maungkat ang tunay na pagkatao niya. Ayon sa NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo, dinakip si FLM mula sa bisa ng warrant of arrest dahil sa paglabag niya sa Republic Act 8050 o ang Revised Optometry Law of 1985 dahil sa pamimigay niya ng hindi otorisadong salamin sa mata sa Baguio City nang walang prior approval o pahintulot mula sa profesional na asosyasyon. Dagdag pa niya, ay sisiyasatin din ang mga pending na kaso ni FLM sa iba pang unit ng NBI, kasama na ang nakabinbin niyang kaso ng estafa. Sa loob ng NBI ay nagkaharap naman ang complainant na si Yulen Marcos na sinabi sa isang interview ay kamag-anak siya ng mga Marcos ngunit naroon lamang upang irepresenta ang kanyang sarili at hindi ang buong angkan at upang i-entrap si FLM dahil sa di umunoy paggamit nito sa pangalang Marcos upang magsagawa ng mga kaduda-dudang transaksyon. Ayon din sa isang article, ay na-scam na umano ni FLM ang isa sa kanyang mga kaibigan. Sa naganap na komprontasyon ay tinanong ni Yulen Marcos kung bakit ginagamit ni FLM ang pangalang Marcos. Matapang naman itong sinagot ni FLM na isa siyang Marcos at kung may problema sila ay tanungin ang kanyang ina dahil buhay pa naman ito at siya ang nagpalit ng kanyang pangalan. Sa isang hiwalay na interview ay sinabi niyang pinaimbestigahan na nila si FLM at ni katiting daw ay walang makakapagpatunay na kamag-anak nila ito. Nakita daw nila ang mga record nito mula elementarya, high school at maging noong una nitong asawa ay wala talaga silang koneksyon sa mga Marcos. Ang una niyang asawa na si Maria Cristina Caber ay hindi din kamag-anak ng mga Marcos. Ito daw ay nagtatrabaho bilang isang katulong sa isang kaibigan ni Yulen. Sa isang interview habang nasa loob siya ng bilangguan ay sinabi niyang hindi niya itinatanggi na siya dati si Norman Mangusin at ginamit niya ang pangalan na ito hanggang grade 5 bago palitan ng kanyang ina noong siya ay mag 17 years old. Isang bagay na pinaninindigan niya mula noon hanggang ngayon. Ayon sa isang article mula sa Interaksyon, senador pa lamang si Bongbong Marcos ay naglabas na ng kanyang pahayag ito sa pamamagitan ng kanyang spokesperson na si Vic Rodriguez na walang anumang kaugnayan ang kanilang angkan kay Francis Leo Marcos.
Ayon sa pahayag, we wish to clarify that Mr. Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, is unrelated in any way to the Marcos family. Moreover, he does not represent the interests of the Marcos family. Maging ang dating First Lady Imelda Marcos ay pinaimbestigahan na din pala si FLM sa NBI. Sa isang liham na may petsang July 8, 2019, nakasaad dito na pinaalam niya ang pagkatao ni FLM at sinabi na ginagamit umano nito ang mga larawan nila na magkasama upang manloko ng mayayamang businessman sa kunwaring charitable causes. Nakasaad sa liham, Mr. Francis Leo Mangusin has claimed that he is the son of Dr. Pacifico Marcos, the brother of my late husband, and that he has been chosen by the Marcos family as the custodian of alleged wealth which we are not in possession of. He uses my photographs on social media after photo opportunities and has produced a film positioning him as a signatory to the world's wealth. He targets wealthy Chinese businessmen who want to do business in the Philippines and attracts them through charitable causes. Ayon sa article ng wordpress.com, ang trabaho ni FLM ay naging panadero, naging car wash boy at alalay ni Bernard Chong. Noong ika-20 ng Marso 2020, mahigit isang buwan bago dakpin ng NBI si FLM, ay hinamon na ito ni Yulen na makipagkita sa NBI. Giit naman ni FLM, wala daw siyang ginagawang hindi maganda at puro pagtulong lamang sa mga tao ang kanyang ginagawa. Ang tingin daw niya ay mayroon lamang talagang tinamaan sa kanyang mayaman challenge at nais lamang siyang pabagsakin. Sinabi niyang humingi naman na daw siya ng paumanhin sa mga nasaktan ng kanyang pahayag. Sinabi niya din na sa tingin niya ay nagdemanda ang mga may-ari ng optical clinic dahil walang kinikita ito sa tuwing mamimigay siya ng libreng salamin sa mata. Ito ang isang halimbawa na sinabi niya sa isang video ng kanyang mayaman challenge. Tina-challenge ko lahat ng mga mayayaman dyan. Yung mga may talaga. Lumabas kayo. Tumulong kayo sa ating bayan. Tumulong kayo sa ating lipunan. Tulungan natin ang ating gobyerno, hindi yung ginangak-ngakan nyo ang gobyerno. Kayo naman ay nandyan lang, natutulog at walang ginagawa. Nakakahiya ho tayo niyan. Nakakahiya ho tayo niyan. Nireklamo siya dahil isa sa kanyang mga video ay ipinakita niya ang mga bahay ng kanyang mga kapitbahay at mga kotse nito. Ayon sa isang article kung saan nakalista ang hinimay na komento ng mga concerned Green Meadows resident, mag-ingat daw sa ipinakikitang kabutihan ni FLM dahil pumasok siya sa exclusive subdivision na hindi inaalam ang kultura ng mga homeowners doon, na hindi nila inaanunsyo ang kanilang donasyon at paraan ng pagbibigay nito. Sa investigasyon ng mga otoridad, bukod sa napag-alamang ang tunay niyang pangalan ay Norman Mangusin, ay mayroon pa siyang ibang mga pangalan. Ayon sa isang article, nagpagawa ng peking birth certificate si FLM upang makakuha ng pasaporte dahil mayroon na siyang record noon sa NBI. Ginamit niya ang pangalang Norman Antonio Alejandro. Muli siyang nagpalit ng pangalan bilang Francis Leo Antonio Marcos. Sinasabing nagawa niya ito sa pamamagitan ng pagbayad sa isang judge sa North Cotabato at pagbabayad sa 2 opisyal ng NSO sa Mindanao. At mula nito ay nagpanggap na daw siyang bilang isang kamag-anak ng mga Marcos upang mang-scam ng mga tao. Ang NSO o National Statistics Office ay kilala na ngayon bilang PSA o Philippine Statistics Office. Ayon sa ulat ng veteranong journalist na si Manuel Boy Mejorada, nakapagpagawa di umano ng peking birth certificate si FLM upang makakuha ng pasaporte dahil mayroon na siyang record noon sa NBI. Mayroon na siyang naunang 2 pasaporte gamit ang tunay niyang pangalan na ginamit niya noong taong 2000 hanggang 2006 upang makapagtrabaho bilang isang OFW sa Saudi Arabia. Noong 2006 ay naisyuhan na ng warrant of arrest si FLM para sa kasong human trafficking dahil sa panluloko sa 6 na babae upang maging entertainer sa Europa. Ngunit nagulat na lamang ang mga ito nang dalhin sila sa Istanbul at Cyprus upang gawing mga mananayaw sa mga bar at magtrabaho bilang mga bayaran. Noong Marso 2022 ay idinanay ng Court of Appeals ang motion for bail ni FLM
Base sa ilang dahilan, isang representative ng POEA ang tumestigo na walang authority or license si FLM upang mag-operate ng isang recruitment agency. Ayon din sa tumestigong complainant, kasama ang iba pang mga kababaihan ay isa-isa daw silang kinuhaan ng mga larawan na walang pang-itaas sa isang kwarto sa isang hotel sa Manila. Sinabi daw ni FLM, ito ay para sa Hawaiian costume na isusuot nila bilang entertainers. Imbis na dalahin sa Greece, ay dinala daw sila sa Cyprus at pinagsayaw sa bar at ginawang bayaran nang dalahin daw sila sa istasyon ng pulis upang pakuhain ng kanilang mga passport at visa ay sinunggaban nila ang pagkakataon upang i-report ang kanilang kalagayan kaya sila nakauwi ng Pilipinas. Tibo siyang itinuro ng complainant. Nagawa daw niyang maobserbahan ang kanyang recruiter at mga kaibigan nito dahil hindi lamang daw sila isang beses kundi maraming beses na nagkita. Aniya, hinding-hindi ko po siya makakalimutan kahit magpalit-palit po ng pangalan. Norman Mangusin ang ginamit niyang pangalan sa recruitment. Nakapagpresenta ba daw ito ng litrato ni FLM kasama ang mga kasabwat nito nang ihatid sila sa airport. Nagkomento pa daw si FLM na nakikilala niya ang larawan. Isinantabi naman ng CA ang pagtanggi ni FLM na kahawig niya ang nasa cartographic sketch na ginawa ng makabalik ng Pilipinas ang complainant. Habang isinasagawa ang investigasyon kay FLM, ay ilan pang mga complainant ang lumapit sa tanggapan ng NBI upang magsampa ng reklamo laban sa kanya. Nasangkot din si FLM sa iba pang kaso gaya ng estafa noong 2008 at 2009 at naisyuhan ng warrant of arrest noong 2010. Ang iba pang kumakalat na pang-i-scam umuno ni FLM ay ang panunulisit sa mga OFW para sa fundraising at pagbebenta ng peking ginto at mayroon na daw itong naloko mula sa Belgium. Maging ang beauty queen na asawa daw ni FLM ay kanyang niloko at hindi lamang siya isang beses ikinasal kundi 3. Ayon sa veteran journalist na si Manuel Mejorada, ang kasal ni FLM sa Filipino-Japanese beauty queen na si Mayu Murakami noong 2019 ay sinasabing walang bisa noong simula pa lang dahil hindi niya ginamit ang kanyang tunay na pangalan. Ang pakilala daw ni FLM kay Mayu ay isa siyang mayamang businessman na kamag-anak ng dating Pangulo ng Pilipinas. Ayon kay Mejorada, ginagamit lamang ni FLM bilang props si Mayu para sa plano niyang pagtakbo bilang senator noong 2022. Nanatili namang walang komento si Mayu magpasa hanggang ngayon. Ang una niyang asawa na si Maria Cristina Caber ay pinakasalan niya noong 2002 sa Pasay City. Nagpakilala umuno si FLM bilang isang engineer na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Pagka-uwi daw ni FLM ay inaya niyang magpakasal si Caber na siyang pumayag kahit pa may duda noong umpisa dahil mukhang may trabaho at responsable naman daw si FLM. Ayon kay Mejorada, valid pa rin ang kasal ng dalawa. Ang ikalawang babae naman na ayaw ipasabi ang kanyang pangalan ay pinakasalan ni FLM noong 2012. Void din daw ang kasal ni FLM dito dahil hindi niya tunay na pangalan ang kanyang ginamit. Napag-alaman din ng NBI na hindi pag-aari ni FLM ang bahay sa Green Meadows at wala siyang pag-aaring property doon. Isa lamang siyang co-tenant sa 3 bahay na nirerentahan nila doon kasama ang iba pa. At 1 buwan pa lamang daw siyang nakatira doon nang gawin niya ang pag-iikot. Hindi niya din pag-aari ang Mustang at iba pang magagarang sasakyan. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Francis Leo Marcos? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.